Gabriel Spilvia. Gabriel Montessori! Mariing sambit ni Don Guerrero sa pangalan ko dahil sa pagkakahuli nito sa akin. Isang palabas na sinadya kong gawin para mabilis na lumabas sa lungga nito sa Don Guerrero. Inundayan niya ako na magkabilang suntok sa tiyan at hinataw naman ako ni Gustavo ng bakal. Nasa tabi ni Gustavo si Venom na naghihintay lamang ng hudyat ko. Wala kang utang na loob, Gabriel! At wala ka ring utak! Malakas nitong dinuro ang aking sentido. Nasaan si Ella? Sa akin lang siya. Alam mo ba yun? Akin lang siya. Minisian ko si Don Guerrero. Yan lang ba ang kaya mong gawin sa akin? Hindi na babalik pa sa'yo si Ella at hindi mo na siya makikita. Dahil sa ginawa mo, magbabayad ka. Tumawa ito ng malakas at muli akong sinipa. Naririnig mo ba ang sinasabi mo, Gabriel? Sinong nasa harapan ko ngayon? Hindi ba't ikaw? Napakatanga ng mga tauhan mo at nahuli kita. Tinutukan niya ako ng baril at yun ang aking hudyat. Mabilis na kumilos si Venom at sinipa nito ang baril na nasa sahig patungo sa akin. Nauna akong kumalabit ng gatilyo kay Don Guerrero. Natamaan ko siya sa balikat at nadaplisan naman niya ako sa kaliwang pisngi. Bumunot si Gustavo ngunit nang makita ito na marami mga tauhan ng Falcon, ang nasa paligid ay nagmadali itong umatras sa laban. Demonyo ka talaga, Gabriel! Sagaw sa akin ni Don Guerrero. Pinahid ko ang dugong pumapatak mula sa pisngi ko. Demonyo na kung demonyo, Don Guerrero. Pero mas masahol ka pa sa demonyo. Ito na ang katapusan ng triad at lahat ng mga pinaghirapan mo. Binubuwag ko na sa sarili ko mga kamay ang isang samahan na pinamumunuan mo. Ikaw ang nagturo sa akin na trumaydor at maging asal demonyo. Ibinabalik ko na sa iyo ang lahat ng mga natutunan ko bilang pangalawang ama. Nilapitan ko si Don Guerrero habang isa-isang pinapatamaan ng sniper ang mga tauhan nitong humaharang sa daraanan ko. Dumanak ang dugo sa lumang bodega at maraming mga tauhan ni Don Guerrero ang nasawi. Habang naglalakad akong patungo sa kinaroroonan ni Don Guerrero, ay nagpakawala ito ng putok ng baril patungo sa akin ngunit hinarang iyon ni Venom. Bumagsak ito sa sahig at nagsuka ng dugo habang nakatingin sa akin. Sunod-sunod kong pinaputukan ng bala si Don Guerrero at tumama ang lahat ng iyon sa katawan nito. Mabilis kong nilapitan sa Venom na may tama sa likod. Venom, gumising ka! Nag-aalalang tanong ko dito. Boss, bayad na ba ako? Nauutal na sabi nito at hinahabol ang hininga. Gago ka ba? Marami ka pang utang sa akin kaya hindi ka pwedeng mamatay. Alex, kailangan ni Venom na madala sa ospital. Mabilis na sabi ko dito. Kagad kong inalalayan si Venom na makatayo at minaneho naman ni Alex ang sasakyan. Simulan na ninyo maghukay ng libingan para sa mga yan. Utos ko sa aking mga tauhan. Boss, nakatakas si Gustavo. Sabi ng tauhan ni Alex dito. Magtatago ang kubag na iyon pero wala na siyang pupuntahan kundi dulo nitong Pilipinas. Gabriel, sa ngayon masasabi kong kakampi na nga kita. At welcome na welcome ka sa bago mong pamunuan. Gusto ni Hernan na nabigyan ka ng karagdagang mga tauhan sa loob at labas ng bansa. Salamat, Alex. Sa ngayon, may mga bagay akong dapat na unahin. Pamumunuan ko pa rin ang triad sa tulong ng Falcon. Magsasanib puwersa ang dating magkalaban. Nginitian ako ni Alex. Nag-aalala naman akong tabingin kay Venom na walang malay tao. Ilang minuto lang na pinatakbo ni Alex ang sasakyan patungong ospital. Wala akong criminal record dahil sa iba't ibang pangalan na ginagamit ko. Yun ang isang dahilan kung bakit malaya ako nakakakilos sa publikong lugar. Pinagamot ko na rin ang kaliwang pisngi ko na natamaan ng bala. Doc, okay na bang isang kaibigan namin? Aksidenteng nabaril ng kainuman niya kaya yun ang nangyari. Pagsasinungaling ni Alex sa doktor na kausap nito. Nakatingin sa akin ang nurse dahil sa baril na nakasukbit sa tagiliran ko. Pulis ako, Miss Nurse. Pinakita ko ang fake kong ID dito na kaagad naman itong pinaniwalaan. Milagro na hindi tumago sa puso niya ang bala na nakuha namin sa kanya. Sa ngayon, kailangan niyang masalina ng dugo at obserbahan pa siya ng 24 hours. Wala na kayong dapat na ipag-alala sa kaibigan ninyo dahil maayos na ang kanyang kalagayan. Anong doktor na kausap ni Alex. Nagkunwari si Alex na umiiyak dahil nagpakilala itong kapatid ni Venom. Napailing na lamang ako at naalala sa Monica. Sa Ella ang mahal ko ngunit si Monica ang inaalala ko ngayon. Nilapitan ako ni Alex at tumabi sa inuupan kong kama. Uhusay bang acting ko?
Tinuruan kang mabuti ni Hernan. Magaling lang talaga ako umarte at magbukang kawawa. So, nasan ang black book? Inilahad nito ang kamay sa harapan ko. Kinuha ko ang black book na nakasilid sa suit ko. Heto, nariyan ang listahan ng mga pulis, congressman, mga mayor at mga negosyante na kasama sa triad. Mahinang sabi ko kay Alex. Hindi nito alam na hawak ko original na kopya ng black book at magagamit ko iyon para palakasin ang triad. Sa pamamagitan noon, mapapasunod ko ang lahat ng kasapi ng triad. Ngayon patay na si Don Guerrer at wala na si Gustavo. Ako na ang uupo sa pwesto na naiwan ni Don Guerrer. Nice. Matutuwa nito sa boss, Hernan. Okay ka na ba dito? Gamitin mo ng sakyan ko para makauwi ka. May mga tao ko nakasunod para sa inyo ng kaibigan mo. Ako na bahala maghanap kay Gustavo. Katulad ng pangako ko. Salamat, Alex. Inihatid ko ng tingin ang papalayong si Alex na pumipito-pito pa. Nagtungo ako sa kinaroroonan ni Venom at nasa ICU pa rin ito at walang malay. Nasabi naman ng doktor na magiging maayos na ang kalagayan ni Venom. Hihintayin ko na lamang ang resulta. Alam ko na matagal na panahon ang hinihintay ni Venom na makasama ang kanyang buong pamilya. At mangyayari ang hiling nito sa oras na magising na ito. Hindi ko na uobligahin pa si Venom na sumama sa bagong grupong bubuuin ko. Alas 6 na ng umaga na makauwi ako sa bahay ni Brandon. Naabutan ko si Monica na nakahiga sa may sofa at mahimbing itong natutulog doon. Lumuhod ako sa sahig at tinitigan ang mukha nito. Nawala ang puyat at sakit ng katawan ko nang makita ko na ayos lang si Monica. Wala pa akong tulog at masakit ang buong katawan dahil sa ginawa kong pagpapain sa aking sarili. Tapos na ang laban sa pagitan namin dalawa ni Don Guerrer. Hinawi ko ang buhok ni Monica na tumabing sa mukha nito. Naawa ko sa kanya at nangihinayang ako sa pinagsamahan namin dalawa. May mga pangako akong hindi ko na kayang tuparin pa. Dumating ka na pala. Ani Ella na hindi ko namamalayan na nasa likod ko na pala. Nilungan ko siya na nakatayo sa likuran ko. Magdamag ako naghihintay sa'yo pero hindi ko umuwi. Saan ka ba galing? Bakit may mga pasaka? At ano nangyari sa pisngi mo? Tumayo ako at nilapitan sa Ella. Okay lang ako. Ginawa ko lang isang bagay na matagal ko nang dapat na ginawa. Patay na si Don Guerrer ngunit nakatakas sa Gustavo. Pinatay ko na ang demonyo na iyon, Ella. Niyakap ako na mahigpit na Ella. Totoo ba? Patay na siya. Masaya ako. Sobrang masaya ko. Tumawa ito ng malakas at paulit-ulit na sinasambit ang salitang patay na. Nagising si Monica dahil sa ingay ni Ella. Nilungon ko siya na nakatingin sa aming dalawa ni Ella. Tumayo ito at inayos ang sofa na hinihiga nito. Pinusod din ito ang buhok at nag-inat ng kamay. Nagtungo ito sa kusina at narinig kong binuksan ito ang faucet. Ella, iniupo ko siya sa sofa. Okay ka lang ba? Patay ng demonyong yun. Tumawa ulit ito ng malakas at sinapo ang aking magkabilang pisngi. Buti nga sa kanya. Patay na siya. Pagbabayaran niya sa impyerno ginawa niya sa akin. Niyakap ko ng mahigpit sa Ella. Nanginginig ang buong katawan nito habang umiiyak. Kailangan ko makita ang demonyo na yun. Papatayin ko siya. Papatayin ko siya, demonyo siya. Wala siyang awa. Nakita ko lumapit na sa amin sa Monica na baka sa mukha ang awa dahil sa sitwasyon ni Ella. Sandali kong tinawagan ng private doctor ni Ella para papuntahin ito ngayon dito sa bahay ni Brandon. Nilingon kong muli si Monica at may kausap na ito sa cellphone. Narinig ko na binanggit ito ang pangalan ni Brandon. Tumingin muli sa akin si Monica na mabilis din na nagbawi ng tingin. Nasa tabi ko pa rin si Ella at umiiyak na ito ngayon. Maya-maya ay dumating na ang psychologist na titingin kay Ella. Binuhat ko siya at dinala sa kwarto. Nakaupo lang ako sa gilid ni Ella habang gumagawa ng test ang doktor. Mataas ang dosage ng mga drugs na ginamit sa kanya. Kaya nagkakaroon siya ng panic attack at nag-iiba ang behavior niya dahil doon. May mga hallucinations din siya dahil iyon sa mga naging experience niya. May trauma din siya at ang mga bagay na naaalala niya ang nagtitrigger para mag-iba ang hallucinations niya. Paliwanag ng doktor sa akin. Paano mawawala ang traumatic experience niya, Doc? Hinawakan ko ang kamay ni Ella. Binigyan ni Doc Allen ng pampakalma sa Ella kaya ito nakatulog ngayon. Kailangan mo siyang alagaan, bantayan, at ipadama sa kanya ang pagmamahal mo. Kailangan ni Ella ng peace of mind. Dapat masaya lang ang paligid niya, Gabriel. Sumang-ayon ako sa gusto ni Doc Allen. Kailangan ako ni Ella at hindi ko siya iiwan hanggang sa gumaling siya.
Inihatid ko sa labas sa Doc Allen. Nakita ko naman si Monica na nasa may garden at mukhang kanina pa ako hinihintay. Nang makaalis si Doc Allen ay nilapitan ako ni Monica. Totoo ba napatay na si Don Guerrero? Seryosong tanong nito sa akin. Pinatay ko na siya, Monica. Ngunit buhay pa si Gustavo. Nakatakas siya at pinaghahanap na siya ngayon ng mga tauhan ko. Kung gano'y pwede na akong umalis. Alagaan mo mabuti sa Ella at bantayan mo siya. Hindi ako nakatulog ng maayos dahil sa pagbabantay ko sa kanya. Sa ngayon, si Ella munang isipin mo. Marami ka mga tauhan at kayang-kaya nilang isugal ang buhay nila para sa inyo. Oo nga pala, bago ko makalimutan, kailangan ko mabawi sa iyo ang marriage contract natin dalawa. Kailangan iyong mapawalang bisa. Ayoko magkaroon pa ng ugnayan sa iyo, Gabriel. Sa lahat ng mga ginawa ko sa iyo, siguro nabibayad na ako. Nakatingin lang ako kay Monica habang nagsasalita siya sa harapan ko. Ipapaayos ko yun sa abogado ko, Monica. Wala kang dapat na ipag-alala dahil peke ang marriage contract na iyon. Malaya kang mamuhay bilang si Monica Agizan. Salamat sa tulong at sakripisyo mo. Tinalikuran ko si Monica at sa paghakbang kong iyon ng aking mga paa, alam kong hindi ko na siya pwedeng lumunin pa. Mamimiss ko siya ng sobra at hahanapin ko ang pagiging makulit niya sa araw-araw. Ito ang dapat kong gawin dahil nakatali na ako sa isang pangako. Wala pa akong malinaw na sagot kung kaya ko pa bang pakasalan si Ella. Sa ngayon, mananatili ako sa piling niya hanggang sa gumaling siya. Kasalanan ko kung bakit nakaranas ng matinding trauma si Ella. Sinisisi ko pa rin ang sarili ko dahil nung araw na iyo'y wala ako sa tabi niya dahil mas pinili kong makita ulit si Monica. Huminto ako sa pagpasok sa loob ng bahay ni Brandon nang marinig ko na may humintong sasakyan sa labas ng gate. Alam ko si Brandon ang susundo kay Monica, katulad ng ibinilin ko sa kanya. Bumuga ako ng malalim at nagpatuloy sa paglalakad papasok sa loob ng bahay ni Brandon. Sa may balcony ay nakita ko na nandoon sa labas si Monica at umiiyak ito sa balikat ni Brandon. Binalingan ko si Ella na mahimbing nang natutulog sa kama. Pinili ko si Ella dahil siya ang babaeng laman pa rin hanggang ngayon ang puso ko. Ngunit bakit nasasaktan ako sa nakikita ko ngayon? Umalis ako sa may balcony at nagtungo sa kama. Umupo ako sa tabi ni Ella at hinawakan ko ang kamay nito. Kailangan kong alisin sa isip ko si Monica upang makapagsimula muli. Monica sa POV. Brandon. May hinantawag ko sa pangalan niya habang umiiyak na palapit dito. Nakasandal si Brandon sa may pinto ng kotse nitong pula. Binukan nitong kamay at mabilis ako nagtungo sa kanya. Umiyak ako sa balikat ni Brandon na para bang binagsakan ako ng langit. Humagulhol ako na parang isang batang paslit na inagawan ng laruan. Hindi ko naramdaman ang mga kamay ni Brandon sa balikat ko. Nanatiling nakabuka iyon na parang isang scarecrow. Nainis na lang ako at pinahid ang mga mata ko. Wala ko man lang ba suporta? Di mo man lang ba ako dadamayan sa sakit na nararamdaman ko, ha? Pasensya ka na, Miss Monica. Nasa harapan tayo ng bahay ko at nasa loob si boss. Kapag nakita niya ako, nakayakap ka, baka hindi na ako sikatan pa ng araw. Ayoko naman na mamatay ka agad lalo na ngayon na pwede na ako manligaw. Kakamatay lang ni Don Guerrero at ayoko namang sumunod sa kanya kaya ako nag-iingat. Naningkit ang mga mata ko at tumingin dito. Kahit na umiiyak ako dahil sa sakit na nararamdaman ko ngayon, nagawa pa rin ni Brandon na pangitiin ako. At sino namang malas na babaeng liligawan mo, Brandon? Hindi ko pa siya natatagpuan pero sa tingin ko'y malapit na. At hindi siya malas kundi swerte dahil mamahalin ko siya ng tapat at totoo. Seryosong sabi niya sa akin. Nakatingin si Brandon sa mga mata ko at nasiwa ako dahil doon. Sakay na, Miss Monica. Ihatid na kita ngayon sa bahay ninyo. Utos sa akin ni boss na kapag naihatid na kita sa inyo, hindi na rin ako magpapakita pa sa iyo. Yun nga lang, tumanggi ako sa utos niya dahil gusto ko maging kaibigan ng isang Monica Agizan na kagaya mo. Akala ko ba dadalhin mo ako sa ranch para makasama ko ng pamilya ko? Nagbago na ang isip ni boss dahil patay na si Don Guerrero. Gusto niya na maging malaya ka na at mabuhay ng walang anino niya. Mas mabuti pa nga. Huminga ako ng malalim at pinahid na ang luha sa aking mga mata. Ilang beses mo na ba ako nakitang umiyak? Simula noong araw na una kitang nakita? Seryosong sagot ni Brandon habang nakatingin sa akin. Type mo ba ako? Mabilis kong tanong dito. Napaubos si Brandon dahil sa tanong ko. Mapagbiro ka pala, Miss Monica na lang itawag mo sa akin. Sige na, ihatid mo na ako sa bahay namin para hindi ko isipin na type mo ako. Hindi na nagsalita pa si Brandon. Umupo ako sa tabi niya sa driver's seat.
Seryoso si Brandon na nakatingin sa daan. Dakila talagang pag-ibig. Nilingon lang ako ni Brandon at muling tumingin sa daan. Gusto ko maging masaya muli si Ella. At mangyayari yun kapag hindi na niya ako nakikita. Kagabi, umiiyak lang siya habang tinatawag si Gabriel. Naawa ko sa kanya at nagigilty din ako. Dahil heto ako, nagmahal na isang lalaking hindi ko dapat na minahal. Inaamin mo na ba ngayon na in love ka kay boss? Sunod-sunod akong tumango dito. Magsisinungaling pa ba ako ngayon? Narinig ko ang pagbuga ng malalim ni Brandon. Sabi nila, para mapalaya mo ang sarili mo, kailangan na matutunan na magpatawad. At yun ang dapat kong gawin para makalimutan ko si Gabriel. Hindi ko alam kung anong dapat kong sabihin ngayon sa iyo, Miss Monica. Monica. Makinig ka lang sa akin hanggang sa may hatid mo ako sa bahay. Ayoko malaman ni na mommy at daddy na minahal ko ang taong dapat na kinamumuhian ko. Kunwari wala na lang ako narinig. Nakangiting sabi naman sa akin ni Brandon. Hindi na nga nagsalita pa si Brandon at hindi na rin na ako umimik. Naihatid niya ako sa bahay at nang nagbukas ang gate ay umalis na din ito. Bumuga ako ng malalim at binati ang bagong security guard ng bahay namin. Hinanap ko kaagad si mommy at nakita ko siya sa may kitchen. Katulad ng dati niya ginagawa kapag dumadating ako. Busy ito sa kitchen at abala sa pagluluto. Kumibot ang aking mga labi at kagad ako lumapit kay mommy. Nandyan ka na pala, Iha. Niyakap ko sa likod si mommy na sobrang higpit. Akala ko patay na siya at hindi ko rin siya muling mayayakapan ng ganito. Ang daddy mo, nasa kwarto at nagpapagaling. Matindi ang pinsala na tinamo ng katawan niya at wala siyang alam sa nangyari sa ating dalawa anak. Gusto kong isipin niya na wala tayong dinanas na pagsubok, na hindi tayo nadamay. Gusto ko na maging normal ang kilos mo kapag kaharap mo siya. Magkunwari tayong walang alam sa mga nangyari. Nagtrabaho ka sa company at inasikaso ko naman ang negosyo natin. Tutol ako sa pagsasinungaling ni mommy pero yun ang alam nitong nakabubuting gawin. Monica, akala ko patay ka na noong araw na dinala ka ni Gabriel. Ngunit sinabi din niya sa akin ang totoo. Nalalaman ko kay Brandon ang kalagayan mo sa Villa Montessori. At sa tulong ni Gabriel, hindi napabayaan ang company natin. Paikpot ko niyakap si mommy. Hindi ko pwedeng sabihin sa kanya ang mga nangyari sa akin. Hindi dapat niya malaman na hindi na ako ang inosente niyang anak na si Monica. Kaninang umaga lang ako dinala dito ni Brandon at sinabi niya sa akin na manahimik na lamang para sa kaligtasan nating lahat. Anak, patawarin mo kami ng daddy mo kung nagawa namin na maglihim sa'yo tungkol sa iligal niyang gawain. Hindi ka pa man naisisilang ay bahagi na si Guzman sa triad. Dahil mahal ko siya, tinanggap ko siya ng buong puso. Akala ko nung dumating ka sa buhay namin, hindi na siya babalik pa sa triad, ngunit nagkamali ako. Nagkulang ako bilang asawa at ina mo, kaya ito ang nangyari. Naiiyak na sabi ni mommy sa akin habang yakap-yakap niya ako. Magsisimula tayong muli, ma'am. Yung mga lumipas na mga araw, hindi na natin maibabalik. Gagawa na lang tayo ulit ng mga masasayang mga alaala ng magkakasama. Patay na si Don Guerrer at nawasak na ang triad. Wala na rin ako magiging ugnayan pa kay Gabriel. Oh, anak ko. Oo, magsisimula tayong muli. Babawi ako sa mga pagkukulang ko sa iyo at sisikapin ko na maging isang mabuting mommy mo. Hindi na ako tumututol sa modeling career mo. Malaya mo na ngayon na magagawa mga bagay na gusto mo. Nandito lang ako palagi para suportahan ka, anak. Pangalawang pagkakataon na ito ng buhay nating tatlo kaya hindi ko ipagkakait sa'yo ang mga bagay na gusto mo. Salamat, Mom. Magsisimula tayong muli bilang isang masayang pamilya. Hinagkan ko sa pisngi si Mommy at niyakap kong muli siya ng mahigpit. Hi, Miss Monica. Masayang bati sa akin ni Owen nang makasalubong niya ako sa office. Kung tingnan ako ng mga tao sa paligid ko para bang walang nangyari sa mga nakalipas na buwan. Owen, amiss kita ng sobra. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ikaw naman, 3 months lang naman tayong hindi nagkita. So, kwentuhan mo naman ako tungkol sa mga bago mong trabaho kasama ni Boss Gabriel. Kumunot ang noo ko sa sinabi ni Owen. Trabaho? Boss Gabriel? Pinaikutan niya ako ng mga mata at mataray na nagpamewang sa harapan ko. Hello, Miss Monica. Hindi ba tatanggap ka sa isang kilalang broad company at sa Gabriel ang handler mo? Yun ang sinabi niya sa akin tuwing nagpupunta siya dito para bisitahin ako.
Napapressure nga ako dahil sa akin yung pinagkatiwalang company ninyo. Di mo bala ako nasabihan na si Gabriel palang stepbrother ng daddy mo? Isang malaking sekreto yun sa family nyo, ha? Ang lokong yun kung ano-anong kasinungalingan ng inimbento para lang mapagtakpan ang ginawa niya sa akin. Nagpanggap pa talaga siyang stepbrother ng daddy ko. Pagkatapos pala ng mga nangyari sa aming dalawa ay magiging tito ko lang siya. Bumuga ako ng malalim habang nakikinig kay Owen. Nabilog nga ni Gabriel ang ulo ni Owen dahil seryosong-seryoso ito sa mga sinasabi nito sa akin. Sorry, marami lang ako iniisip kaya nakalimutan ko ang bagay na iyan. Tama nga siya. Ganun nga kalupit ang tandaan at naging tito ko pala siya. Over na yan ha. Huwag mo sabihin na hanggang ngayon crush mo pa rin siya. OMG, hindi yan pwede sa batas na lipunan. Siniko ko si Owen at nagpatuloy ako sa paglalakad patungong elevator. Pinagtitinginan na kami ng mga empleyado dahil oras ng trabaho pero nagchichismisan kami ni Owen. Alam ko naman yun na hindi ako pwede magkagusto sa kanya dahil pumamayari na siya ng iba. Napatingin sa akin si Owen at pinanlakihan ito ng mga mata. You mean, married na siya? Napatakip ito sa bibig dahil sa sinabi ko. Tumango na lang ako dito. Hindi ka ba niya sinaktan? I mean, kilala ko kasi siya. Mahilig siyang manakit ng damdamin ng iba. Pareho sila ni Daddy. Hindi naman siya galit kapag pumupunta siya dito para i-check ang progress ng company sa international market. Palagi nga siyang nalilibre ng foods dito sa office. May mga groceries din siya ibinibigay tuwing weekends. Grabe ang galante niya, Monica. Bumukas ang elevator at nagtungo kami sa office ni Daddy. Binuksan iyon ni Owen para sa akin at pumasok kaming dalawa sa loob. Hindi lang pala siya naging boss niyo, kundi naging good Samaritan din siya. Sayang nga lang at tito mo pala siya. Anyway, may mga meetings tayong dapat napuntahan ngayon. May investor na makulit at gusto tayong kunin bilang supplier sa supermarket. Maganda kasi ang quality ng sardines natin ngayon. At ang packaging, nag-level up na rin. Yung dati mong commercial sa TV, pinabago ni Boss Gabriel noong siya na ang mahawak nitong company. Ha? Hindi niyo yun pwedeng gawin dahil wala siyang karapatan na panyamasukan ng... Ang ibig ko sabihin, ang mga desisyon ko bilang anak ng may-ari. Sinadya ba talaga ito ni Gabriel para pagbalik ko sa tunay kong mundo, may ginagawa pa rin siya para inisin lang akong lalo? Sorry, Monica. Mas maganda kasi naging idea niya. Wait lang, ipapakita ko sa iyo ang ideas niya para sa promotion ng brands natin. Umupo si Owen at binuksan nito ang laptop. Nasa tabi niya ako at pinaharap sa akin ang laptop nito. Isang pamilya ang sabay-sabay na kumakain sa pagkainan na ang ulam ay isang latang sardinas. Masaya mga ito habang kumakain at nagkukwentuhan. Napangiwi ako dahil yung commercial ko ay rampa ko lang. Aaminin ko na ba sa sarili ko na mas matalino nga ang mokong na iyon kaysa sa akin? Ay, palibasa, malapit na kasing lamunin ng lupa. Tiniklop ko ang laptop ni Owen dahil naiinis lang ako. Lumingaw ako sa paligid at napansin ko ang malaking painting sa office ni Daddy. Isang painting ng buong galaxy. Tumingin din si Owen sa painting. Yan ang uling bagay na dinala dito ni Boss Gabriel. Siguro, 1 linggo na rin ang lumipas. Sinabi niya sa akin na may isang bagay daw siyang iiwan dito. Yun ay ang kanyang buong mundo. Maganda naman yan sa mata. Nakaka-relax ang painting na iyan. Yan din ang sinabi niya sa akin kaya dyan niya inilagay sa center. So, maiwan na kita dito sa office mo, Monica. Nakapagbeso sa akin si Owen bago niya ako iwan. Huminga ako ng malalim na makalabas sa Owen. Marami mga trabaho ang dapat ko asikasuhin. Si Daddy, balak nang dalhin ni Mommy sa Canada para doon na muna magbakasyon. Pumayag naman ako para na rin maiba ang paligid ni Daddy at makalimutan niya ang mga masasakit na pangyayari. Gusto ko rin sumama kaso kailangan ako ng company at kailangan ko rin natahakin ang sarili kong kapalaran. May offer na sa akin ang Via International para maging model nila sa mga bagong designs ng clothing brand nila. Tinanggap ko iyon. Sa trabaho at career ko na lang, ipofocus ang buhay ko ngayon. 1 linggo na rin na hindi nagpakita sa akin sa Brandon. Wala na rin ako ugnayan pa kay Gabriel at mas mabuti na iyon para naman magawa ko ang mga gusto ko. Ngunit may bahagi ng puso ko ang nangungulila. May mga oras na naiiyak na lang ako kapag naalala ko ang mga nangyari sa buhay ko. 21 pa lang ako pero pakiramdam ko nasa middle 30s na ako dahil sa stressful life ko. Nag-beep ang cellphone ko sa pouch bag at kinuha ko iyon. Sa sash, may text message ito. Hey Beshi, may bagong bukas na bar sa malapit lang sa Villa San Juan, sa place ni Gracie. Kita-kits tayo doon ng 10 o'clock. Ipapakilala ko sa yung bago kong boyfriend. See ya!
Napangiti ako habang binabasa ang text ni Sach sa akin. 3 buwan lang ang lumipas pero may bago na kaagad itong boyfriend. Sino naman kaya lalaking iyon na dapat kong kilatising mabuti? Hindi pwede masaktan ang mga kaibigan ko dahil sa love na iyan. Nagtungo nga ako sa bagong bukas na bar na sinasabi sa akin ni Sash. Hindi siya as in bar kundi isang resto bar and grill house at sa tingin ko, dating private resort na ginawa lamang bagong negosyo dahil may mga bahay kubo sa paligid, isang swimming pool at grilling and barbecue area. Nagpahatid ako sa driver ko at saka ako din ito pinauwi. Magpapahatid na lang ako kay Gracie o kaya na may matutulog ako sa lugar na ito katulad pa rin ng dati. Hinanap ng mga mata ko mga kaibigan ko. Marami mga tao sa paligid at punuan din ng mga bahay kubo na nalalampasan ko. Sa dulong bahagi ng area ay nakita ko sina Gracie at Sash na magkaharap sa lamesa. 4 ang upuan noon. May mga alak na rin sa ice bucket at may sizzling pork sisig sa harapan ng mga ito. Barbang tawag dito? Tanong ko kay Sash nang makalapit ako. Nakapagbeso ang mga ito sa akin. Yun ang sabi sa akin ni Gracie. Sagot naman sa akin ni Sash. Napailing na lamang ako at nagkibit balikat dito. Umupo na kaming 3 at tinanap ng mga mata ko ang sinasabing bagong boyfriend ni Sash. Nasaan naman ang bago mong jowa? Nangalumbaba si Sash at nagningning ang mga mata nito. Mamaya, ipakikilala ko siya sa inyo. Super cute at pogi niya, Monica. Kapag nakita mo siya, talagang maiilog ka sa kanya. 1 taon na rin kami magkakilala bago ko siya sinagot. And take note, sincere talaga siya sa pagmamahal niya para sa akin. Halatang in love sa Sash habang nagkukwento ito. Katabi ko naman sa Gracie na nakatitig lang sa akin. Ano naman problema mo, Gracie? Parang nag-ibang aura mo, Monica. Ikaw ba talaga yan? Pinasil pa nito magkabila akong pisngi. Inalis ko yun at masama itong tiningnan. Hey Gracie, nawala lang ako na ilang buwan at hanggang ngayon OA ka pa rin. Huwag mo sabihin na may bago ka rin boyfriend. Sus, ako pa ba? Kilala mo naman ako, Monica. Kasi ang bilis ng pagpapalit ko ng paunti ang pagkawala ng mga lalaki minamahal ko. Wala na kami ni Angelo. Nasa ibang babae na siya. Kaya heto ako, malungkot at naiinggit sa bruhang yan. Inginuso pa nito sa Sash na panay ang tingin sa may entrance. Kumusta ka na nga ba? Si Gracie, hindi ako madalas na magkwento sa kanya pero malakas ang pandaman niya. Mukha ba akong hindi okay? Naging busy lang ako sa career ko. Para ka talaga nag-iba, Monica. Ang tamlay-tamlay mo. Kumakain ka pa ba? O iba nang kumakain sa'yo? Natawa si Sash sa tabil ng dila ni Gracie. Pinamulahan naman ako ng mukha nang maalala ang kumain. Huwag kang green-minded dyan. Bawi ni Gracie na natatawa na rin sa naging reaksyon ko. Ewan ko sa inyong dalawa. Kumuha ko ng beer at binuksan iyon at saka isinalin sa beer mug. College days pa tayo, ganito na. Puro dalang beer naman ang mga katawan natin. Ito ang mura at abot kaya. Nagbukas na din sa Gracie ng beer at ipinasa naman kay Sash. Sure ka ba talaga na darating ang boyfriend mo, Sash? Kanina pa kasi tayo naghihintay pero hanggang ngayon wala pa rin siya. Baka naman niloloko ka lang niya. Nag-alala lang sabi ko rito. Tumayo ito nang may kung sino itong nakita. Nandiyan na pala siya. Masayang sabi nito. Sabay kaming napatingin sa taong tinutukoy ni Sash. Laking gulat ko na lamang na makita ko si Brandon na may hawak na kumpol ng red roses. Nililikawan ba nito si Sash? Teka, paano yun nangyari? Hindi ito pwede. Paano kung katulad ni Gabriel, maluloko din ito at manggagamit? Mabilis kong hinatak sa Sash para hindi ito makalapit kay Brandon. Kumarang ako sa kanilang dalawa. Siya bang boyfriend mo, Sash? Ang lalaki ito? Hindi mo siya lubos na kilala. Hindi mo alam ang pagkatao niya dahil isa siyang... Nakatingin sa akin ang mga tao sa paligid dahil sa ginawa ko. Sadali lang ha. Hindi ko yata alam ang sinasabi mo, Monica. Sabi naman ni Brandon. Nilingon ko sa Sash na nagulat sa ginawa ko. Hindi lang niya akong pabalik sa upuan namin. May isang lalaki na nandoon at may dalang isang red rose at chocolates. Monica, ano bang ginagawa mo? Lasing ka na ba? May inang tanong sa akin ito. Hindi ba siyang... Napatingin ako kay Brandon na may hinagka na isang sexing babae sa pisngi. Inakbayan ako ni Gracie. Napayuko naman ako dahil sa kahihiyan na ginawa ko. Mukhang lasing na nga siya, Sash. Pasensya ka na, Marco. May matinding problema kasi pinagdadaanan ng kaibigan namin. Pagsasinungaling ni Gracie. It's okay, Gracie. Siya na ba si Monica? Sorry,
Late ako. Galing kasi ako sa pet shop namin. Inuupo ako ni Gracie at hindi pa rin ito inaalis ang kamay sa balikat ko. Nagangat ako ng baba at tumingin kay Marco na katabi na ngayon ni Sash. Magkahawak ang kamay nilang dalawa. Sorry. Kinagat ko ang ibabang labi ko. Kilala ko kasi lalaking yun kanina. Akala ko siyang bago mong boyfriend, Sash. At siguro, epekto lang ng alak na nainom ko. Napatingin si Miggy sa baso ko. Kunti nga lang ang bawas noon. Napangiti na lamang ito sa akin. Okay lang, Monica. I'm Marco Agustin. Matagal na kitang gusto makilala ng personal dahil palagi kayo kinukwento sa akin ni Sash. Nakapagkamay ito sa akin at tinanggap ko naman iyon. Binalingan ako ni Sash. Kilala mo ba ang lalaking yun? Oo, kilala ko siya. Siya yung ex-boyfriend ni Owen. Ah, kaya pala galit ka dahil ex-boyfriend siya ni Owen. Tumangutango naman si Gracie sa sinabi ko. I know him. Nakita ko na siya minsan sa isang lugar. Siya si Brandon Lucena at siyang may-ari ng resto bar na ito. Huh? Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi ni Marco. Seryoso ba talaga ito sa sinabi nitong iyon? Lucena? Pamilyar sa akin ang apelidong yun. Siniko ako ni Gracie dahil nakatitig ako ngayon sa kinaroroonan ni Brandon. May kausap naman itong stove at mukhang may ibinibilin. Tiningnan ko muli ang babaeng kausap nito kanina na may iba na ngayong kasamang lalaki.